Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong pagdalo sa aking panayam. Ako po si Camille at layunin po ng aking interview na mas mapag-usapan ang inyong pananaw hinggil sa relihiyon at kung paano natin mapapalaganap ang pagkakaisa sa kabila ng mga pagkakaiba ng pananampalataya. Bago po tayo magsimula, maaari po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili at ibahagi kung anong relihiyon po ang inyong sinusunod? Mabuhay. Ako nga po pala si Palma Chini at ako po ay isang Kristiyano. Ang relihiyon ko po ay may malaking papel sa aking buhay. At ito po kasi ang nagbibigay gabay at direksyon sa aming relihiyon. Tinuturo po sa amin ang may takot sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, at matutong magpatawad at pagiging makatarungan. Mahalaga po ito sa amin sapagkat ang mga turo nito ay nagiging pundasyon na aming mga desisyon o mga ah, hinaharap sa amin. Maraming salamat po. Ngayon po, nais kong malaman ano po ang mga pangunahing turo o aral ng inyong relihiyon. Ano po ang mga pinahahalagahan na mga prinsipyo o utos na isinasabuhay ninyo sa inyong araw-araw na buhay? Ang siyempre, ang pangunahing turo na tumatatak sa akin sa relihiyon ay ang pagmamahal sa Diyos at kapwa. Pinapahalagan kasi ng relihiyon ang nagiging makatarungan, matulungin sa kapwa at magpatawad. Ang mga aral na sa relihiyon namin ay nakakatulong sa akin upang mamuhay ng mas malasakit at pagiging makatarungan at ito rin ang nagsisilbing gabay ko sa desisyon at hinaharap ko sa buhay. Mahalaga po sa bawat relihiyon ang mga ritual at seremonya. Maaari po bang ibahagi ninyo sa amin ang ilan sa mga ritual o seremonya na isinasagawa ninyo bilang bahagi ng inyong relihiyon? Paano po ito nakakatulong sa inyong espiritualidad at buhay pananampalataya? Oo naman, sa aming relihiyon kasi ay may mga ritual at seremonya na tinatawag po kami na isinasagawa. Halimbawa, yung ang araw-araw na pagdarasal at pagsunod sa mga kapistahan, yung mga Ramadan o iba pang mga seremonya. Ang mga ito po kasi hindi lamang po nagsisilbing ang pagkakataon upang magdasal kami, kundi nagsisilbi rin po kasi siyang pagkakataon upang magtipon at magsama-sama bilang isang komunidad. Ang mga ritual po kasi na nagpapalalim sa amin yung relasyon sa Diyos at sa isa't isa bilang isang relihiyosong komunidad. Sa inyong pananaw, ano po ang mga pagkakapareho at pagkakaiba ng inyong relihiyon sa ibang relihiyon? Halimbawa, may mga turo po ba sa inyong relihiyon na sa tingin ninyo ay magkaiba o magkapareho sa mga ibang relihiyon? Ah, para sa pananaw ko, may mga pagkakapareho din ang sa amin yung relihiyon sa iba pang relihiyon. Lalo na sa mga pangunahing aral tulad ng pagmamahal at kabutihan sa kapwa. Halimbawa, yung sa Kristyanismo, katulad sa akin, at sa Islam, parehong tinuturo ang pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Ang mga pagkakaiba naman po ay makikita sa mga ritual at pamamaraan ang pagsamba. Ngunit hindi po ito hadlang upang magkaisa kami o tayo sa mga layunin ng bawat relihiyon. Sa inyong pamilya o komunidad, kung may mga pagkakaiba po sa relihiyon, paano po ninyo hinaharap ang mga ganitong sitwasyon? Paano po ninyo pinapakita ang respeto at pag-unawa sa pagkakaibang relihiyon? Ah, sa pamilya ko, may mga pagkakaiba kami sa relihiyon, ngunit kami po ay natututong magpakita ng respeto sa relihiyon ng bawat isa. Kung may mga okasyon na nagdiriwang ang isa sa amin, nagiging bahagi kami ng kanilang pagdiriwang sa paraang nagpapakita ng respeto. At mahalaga po sa amin ang pagkakaroon ng malasakit sa bawat pananampalataya, kaya kahit may pagkakaiba, hindi po ito nagiging hadlang sa aming relasyon bilang pamilya.
Sa ating bansa, marami po tayong relihiyon. Paano po ninyo nakikita ang pagpapalaganap ng pagkakaisa at paggalang sa mga tao mula sa iba't ibang relihiyon? Ano po ang mga hakbang na maaari nating gawin upang mapabuti ang pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa? Naniniwala ako na ang isang mahalagang hakbang upang, napalaganap ang pagkakaisa ay ang pagpapalaganap ng edukasyon na hinggil sa mga relihiyon. Kung ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa mga relihiyon ng iba, mas magiging, bukas ang ating isipan at mas malalampasan natin ang mga pagkakaiba. Mahalaga rin po na magpakita tayo ng respeto sa isa't isa sa relihiyon ng iba dahil ang kakaiba sa pananampalataya ay hindi dapat magdulot ng hidwaan kundi ang pag-unawa at siyempre sa pagkakaisa. Ano po ang inyong mensahe para sa mga tao na nahihirapan tanggapin ang mga pagkakaibang relihiyon sa kanilang pamilya o komunidad? Paano po natin matutulungan ang bawat isa na magkaisa at magbigay respeto sa pananampalataya ng iba? Ang mensahe ko lang sa mga tao na nahihirapan tanggapin ang relihiyosong kakaiba ay magkakaroon po tayo ng, malasakit, magpakita ng respeto sa isa't isa. Lahat po naman tayo ay may karapatang, magsalita at magpahayag ng ating pananampalataya at ang ating mga pagkakaiba ay hindi dapat maging, hadlang na tawag sa pagkakaroon ng ano ba tawag dito, kapayapaan at pagkakaisa. Bago po tayo magtapos, may nais po ba kayong idagdag na mensahe hinggil sa kahalagahan ng pagkakaisa at paggalang sa pagkakaiba ng relihiyon? Ano po ang inyong mensahe sa mga tao na nagsusumikap magtulungan at magkaisa sa kabila ng mga pagkakaibang ito? Para sa dagdag kong mensahe, para po sa lahat ng tao ay magkaisa tayo sa kabila ng ating pagkakaiba. Mahalaga po kasi na magpatuloy ang ating layunin na magbigay respeto, siyempre, at magmalasakit sa bawat isa. Ano man ang ating relihiyon o pinaniniwalaan, sa ganitong paraan magtatagumpay po tayo bilang isang komunidad na may pagkakaisa at pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi ng inyong mga pananaw. Sana po ay magpatuloy ang ating layunin na magpalaganap ang pagkakaisa at respeto sa ating mga komunidad. Salamat po at magandang gabi. Thank you po. Ang panayam ay nagbigay daan upang maunawaan ang malalim na kaugnayan ng relihiyon sa buhay ng isang tao at kung paano nito hinuhubog ang kanilang mga prinsipyo at desisyon. Ang mga sagot ng interviewee ay nagpapakita na ang relihiyon ay hindi lamang isang hanay na naniniwala kundi isang gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay na nagtuturo ng mga pangunahing aral tulad ng pagmamahal, respeto at malasakit sa kapwa. Naging makabuluhan ang bahagi ng talakayan kung saan tinalakay ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga relihiyon. Pinakita nito na bagamat may mga pagkakaiba sa ritual at pamamaraan ng pagsamba, ang mga pangunahing turo tulad ng pagmamahal at kabutihan ay nananatiling magkakatulad sa iba't ibang pananampalataya. Ang pagkakakilala sa mga pagkakapareho ay mahalaga upang maitaguyod ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Ang tema ng respeto at pag-unawa sa pagkakaibang relihiyon ay isa pang mahalagang aspeto ng panayam. Ang mga sagot ng interviewee ay nagpapakita na ang dialogo at malasakit ay susi upang mapanatili ang mapayapang relasyon, hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa mas malawak na komunidad. Ang kanilang pananaw na ang edukasyon tungkol sa iba't ibang relihiyon ay mahalaga upang mapalaganap ang paggalang at pagkakaisa ay isang makabuluhang hakbang tungo sa mas inklusibong lipunan. Sa kabuuan, ang panayam ay nagbigay ng inspirasyon at paalala na ang pagkakaiba sa relihiyon ay hindi dapat maging hadlang sa pagkakaisa. Sa halip, ito ay dapat maging daan upang higit nating maunawaan at mahalin ang isa't isa. Ang mensahe ng pagkakaisa, respeto at paggalang ay mahalagang paalala para sa ating lahat.
lalo na sa mga hamon ng ating makabagong panahon. Maraming salamat